Marcos Jr. may panibagong modus na naman para paniwalain ng mga Pilipino. No, ano kaya itong panibagong modus na naman nila na to? Oo, pinagre-resign ang mga kabiniti. Oo, mga kanyang mga kuto. Yung mga kuto ni Marcos, pinagre-resign niya na. Ano daw, magkakaroon ng reset. No, magkakaroon ng reset sa sa gabinete. Alam niyo, wala namang hindi ko masyadong mapagtanto sa napakatalino kong utak ko na bakit nila kailangan gawin to. Kasi isipin nyo yung mga nasa gabinete, ang sinusunod lang naman yan yung nasa taas. So sino ba yung nasa taas? Di ba si Marcos Jr.? Siya yung presidente ng Pilipinas. So dapat unang-una, kung gusto mong ayusin yung mga nasa baba mo, ikaw naman ikaw naman yung sumali diyan. Ikaw yung nag-ano diyan. Ikaw yung mga tinatawag na humimay sa mga taong yan at ikaw ang mga nagtalaga diyan sa mga pwesto nila. Tsaka ito pa, kung medyo may kapalpakan yung nasa baba mo, ano ka pa? Wala din, useless din, magre-reset kayo tapos ikaw nandiyan ka pa rin. Mas maganda pati ikaw kasama. Oo, pati ikaw kasama para mas maganda yung timplada ng magiging reset ng gabinete. Kasi kung bulok yung ulo, kagaya nga ng sinasabi ng kasabihan, na kapag bulok ang ulo, bulok din yung nasa baba niya. Diba? Walang kwenta yung ugat, so wala din kwenta yung bunga. Diba? Ano magagawa mo? Tsaka una-una, ba't parang sinisisi mo sa kanila? So nandito nga, may mga picture tayong ipinakita. Eto, yan oo. Yan po yung mga mga cabinet secretary na nagsumite ng kanilang counter Z resignation letter kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano naman kayang pakuluto? So nandito si Sani Angara, Maria Antonia Yulo, Loizaga Renato Sulidom, Gilbert Teodoro Jr. Escudero, Anyo, hindi ko kilala to. Cristina Roque, at ito Enrique Manalo, Dante Ang III, Ernesto Perez, Mark Mendoza, Jose Rizalino, Acusar, sino to? Kaunan, yan, si Teodoro Herbosa, Larry Gadon. Kaya naman pala ewan ko ba, lahat ng mga tolonggis na pagsama-sama Marcos, bilib din ako sa'yo. Elaine Masukat, Carlito Galvez, Juan Ponce Enrile. Si gusto ko, happy ka. Nandito pa rin pala, no? So ito pa yung iba, yan, nandito si John Beck Remulla, Henry Aguda. So marami sila dito, no, mga sumite. Alam nyo yung mga ganitong style ng administrasyon Marcos. Malamang may na naman to, may panibagong pakulo na naman nagagawin. Ako natutunugan ko lang kasi sunod-sunod na yung paandar nila ngayon. Oo, sunod-sunod yung alam nyo kasi sa YouTube, kung gusto mo talagang sumikat, kailangan mo ng tinatawag na hype. Ayop ka, ganun. Hindi, yung hype, no? Kapag gusto mong yung talagang yung sasabay ka sa hype. Halimbawa, yan, katulad ng yung mga kilala nyo mga influencer, ganyan, di ba? So, yung administrasyon, parang gusto lang nila magpa-hype. Katulad nung nakaraan, ano bang silbi nung interviewhan nila dalawa ni Katunying? Una-una, alam naman na natin na scripted yun. Pareha silang mga naglukuhan. Ang galing yun, nag-interview sila. Samantalang magkakilala naman sila. No, yun pa yung isa na kesyo makikipagbati sa mga Duterte.
Diba? So ngayon, eto naman yung wala daw kasi sa ayos yung sistema sa gabinete. So, alam nyo kasi, unang-una, paano makakakilos ng maayos tong mga kung may mga nagdidikta sa kanila? At dalawa dalawa yung nakikita ko dito. Pwedeng talagang kinakausap na ni Marcos Jr. yung talagang solid sa kanya dahil mukhang nagkakagulo na sila ng kanyang nasnip ng kanyang insan na si Martin Romualdez. So pwedeng ganon, baka binibilang na ni Marcos yung loyal sa gabinete sa kanya. Pwede rin naman na ito ay isa na namang smoke screen ng administrasyong Marcos. Pwede na naman ito ay isa na namang pakulo na naman para hindi na naman mapansin ng taong bayan yung mga dapat pansinin na dapat nilang makitang mga issue. So kaya na lang natin siguro mga ilang araw lalabas din yan. May lalabas din talagang balita dyan. No? So dito muna tayo sa video na kung saan ay mas maganda nga kung video ang ating reaksyonan mapatungkol dito sa isyong ito. No? So play. Pinagsumiti ng courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahigit 40 miyembro ng kanyang gabinete at mga opisyal na may cabinet rank. Pag-aaralan daw ng Pangulo ang naging performance nila bago magpasya kung tuluyan silang sisibakin. Anak ng tete. Pag-aaralan daw ng Pangulo kung kung sila ba daw ay karapat dapat pang manatili sa pwesto or sila daw ay karapat dapat nang tanggalin. Ang tanong lang dyan, anak ng teteng, 3 years ka nang nakaupo, ngayon mo lang yung gagawin. Nasa kalagitnaan ka na ng termino mo. Kung halimbawa katulad ni Auntie Claire, ni Madam Clara kung tawagin ni Attorney Panelo. Halimbawa lang, umpisa pa lang ni Auntie Claire, palyado na ni Attorney Blurred. Madami mong pangalan, no? Ni Auntie Claire, no? Umpisa pa lang palyado na. So, kung alam mo ng palyado, di tanggalin mo. Kasi palyado nga hindi makasabay sa talagang agos ng trabaho ng isang katulad yung tawag nyo sa inyo, good governance. 'Di ba? So, kung hindi naman pala kayang sumabay sa agos, hindi tanggalin nyo, umpisa pa lang tanggalin nyo na agad. 'Di ba? So, bakit pinaabot nyo pa ng 3 years? Na magpo 4 years na kayong nakaupo dyan bago nyo gawin yung mga ganyang bagay. Parang napakalabo. Parang napakalabo na kung kailan tumagal ka tsaka mo gagawin. Tama mo dito kay Marcos, lasang tama no? Nakatutok si Ivan Mayrina. Nakatutok lang si Ivan Mayrina. Sumbatan kayo mula day 1. Sa unang episode ng kanyang podcast ay ilalabas itong Lunes, dalawang leksyon ang binanggit ng Pangulo na natutunan nasa Netflix ba to? daw ng kanyang administrasyon mula sa naging resulta ng eleksyon 2025. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Pangalawa, alam mo naman pala sawang-sawa ang tao sa politika, puro ka pamumulitiko. Ewan ko ba kung gaano nararamdaman ni alam niyo yung tipong niloloko mo yung sarili mo. Yung tipong bintang na pinupolitika sila, pinupolitiko ako, pero sila naman yung gumagawa. Parang it's so weird. Wow, English yun parang alam mo yun, nakakaloko yung ganun, lokohin mo yung sarili mo, no? Parang sa love life, ay, eto na. Parang sinasabi nila na na masaya sila, hindi na, eto si Marcos, ganun Ang anak ng teteng sasabihin niya, yung mga tao, sawang-sawa na sa politiko. Anak ng teteng, ikaw lang naman gumagawa niyan.
Ang ganda-ganda ng samahan nyo ng mga Duterte. Ang ginawa mo, imbis na ipagpatuloy mo yung build project ng mga Duterte, war on drugs, anti-corruption, tsaka yung lumalaganap na sindikato dito sa Pilipinas, hindi mo ginawa. Sabi pa nga nung PNP chief nyo nga, di ba? Yung mga nag-overtime, hindi matatawag na addict pag gumamit sila ng droga. So, di ba, kung yun, nung una pa lang, inayos mo na, walang mangyayari. Kaso, alak ng teteng, puro pamumulitika ginawa mo eh. Sayang, di ako, ano rin ako ni Marcos Talagang bago ko magustuhan ng pamamalakad ng mga Duterte, ako ay talagang Marcos. Never akong naging dilawan. Pero pagdating kasi nito kay Marcos, palyado. Palyado talaga eh. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman. Buti alam mo na disappointed. Oo, hindi lang disappointed, dislocated pa. Ang liwanag nung ring light ko, parang kukunin ako ni St. Peter. No? Buti alam mo, Marcos, na disappointed. Talagang disappointed. Anak ng teteng, biray mo, 3 years. Yung mga matatanda nga, umay na eh. Umay na kakapanood ng balita, puro Duterte ang binabalita. Wala na daw silang nababalitaan na pag-improve ng ekonomiya, pagpasok, pagdami ng mga investment, investor, foreign invest sa Pilipinas. Wala. Yung mga proyekto, wala din. Build project, wala din. Mapapanood mo lang AJK, confidential fund ni Vice President Sara Duterte, war on drugs ni Pangulong Duterte, ano pa ba? Yung si Auntie Claire. Magsawala. Di sa totoo sobra ng yung ibang mga senior citizen, yung TV nila, hindi na nila nilalagyan ng cable or hindi na nila ginagamit sa national TV. Ginagamit na lang nila sa YouTube para panoorin na lang yung mga Duterte vloggers. Yun na lang ang nangyayari ngayon. Wala na eh. Biri mo, kada bukas mo ng GMA, may kita mo, impeachment kay Vice President Sara Duterte. Tapos pagpunta mo naman ng TV5, AJK dito. Yan. Diba? So anong mapapanood, anong nyo? Wala man lang mapanood na sa ibang mga network na alam mo yun na Pangulong Bongbong Marcos pinasa ang pinakamagandang batas sa Pilipinas. Para sa kanya ata ang pinakamagandang batas yung bago ngayon yung kapag ikaw ay nakabili ng second hand na motor at kapag nahuli ka na hindi pa nakatransfer sa pangalan mo, tawag dito, multa ka ng 5,000. Grabe yung pahirap sa mga motorista yun, grabe. Biruin nyo, 5,000. Nilang panilang kasi ang una niyan, 20,000. Ang tawag dito, ang multa. So binaba na, 5K na lang daw, lang. Anak ng teteng, yung 5K mo mapupunta lang sa bulsa nyo. Anak ng tipakulong. Sa hirap ng buhay ngayon na ang galing talaga gumawa. Pero bilib ako sa administrasyong Marcos kasi ang galing nilang gumawa ng pagkakaperahan nila. Tulad lang yan, yung kasong yan. So maganda naman sana yon. Maganda naman sana yon na pag huhulihin ka, magagasgasan yung lisensya mo pag hindi nakapangalan yung motor mo. Dapat sa mga 2 year simula nung nakaupo lang. Sabihin na natin dapat yan 2024 to hanggang sa pagtapos ng termino ni Marcos or panghabang buhay na. At least hindi mahihirapan yung mga Pilipino na habulin yung talagang owner o pinakaunang may-ari ng motor na pinagbilhan niya. At yung 5,000 na multa, anak ng teteng, ginto na yun. Biruin nyo, halimbawa, mahuli nyo isang Grab driver na kumikita lamang ng 800 per day. So, sumahod siya, so yung 5K na yun, 1 week ngayon. Wala pa. Kapos pa, di ba?
Ayun yung hindi iniisip ng gobyerno. Tapos ngayon, pag nasita-sita kayo, sabihin nyo, grabe naman kayo, mga banateros, ganyan kayo kasama sa administrasyon. Tignan nyo, isipin nyo ba naman yung ginagawa? Ganun lang kasimple yung magmumulta ka ng 5,000. Tignan nyo yung mga enforcer dyan, nagtatabaan na. Oo, biro mo, enforcer ka lang, di ka na halos makatayo. Minsan nga doon, pag umuwi ako, yung enforcer, imbis na wala namang ulan, pero nandun lang nakaupo sa gilid. Ang masama pa niyan, habang nandun ka sa kabilang way, pagtawid mo, tsaka ka lang sisitahin. O bawal dyan, tumawid ka, bawal dyan tumawid. O, no, multa, o ticket. Samantalang doon pa lang sa naka-stop ka na, hindi ka man lang sinisita or wala man lang silang signboard na bawal tumawid doon, na bawal lumiko doon dahil one way yung daanan na walang ganun. Aabangan kanila kapag nakita kanila doon sa dulo, yun na. Doon kanila ganyan kalupit ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Tapos ngayon, magmumulta kayo ng 5,000 pag hindi nakatransfer sa mismong nagdadrive ng motor, yung binili niya second hand na motor. Katarantaduan yun. At masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. At dahil dyan, ito, ayun na, kagaya ng sinabi ni Marcos, na masyado daw mabagal ang progress ng administrasyon. Unang-una, Marcos, huwag kang masasaktan. Ikaw yung presidente. Dapat ikaw yung unang gagawa niyan kung ano yung mas makakabilis sa progreso ng mga tinatawag na proyekto na ginagawa nyo. No? Nasa sayan, hindi yan nasa tauhan mo. Depende na lang kung hindi ka talaga nire-respeto ng mga tauhan mo. Yun lang. Pero kung mala Duterte ka naman, na isang utos niya lang na ipatupad yung ganitong batas, larga agad, mabilisan, wala nang tanong-tanong. Kasi nga, may respeto sila sa leader. Kung ikaw, hindi ka nire-respeto, paktay tayo dyan. Oo. Tsaka yung sinasabi mo na mabagal, tanong lang, ilang beses na ho tayong nagkaroon ng issue about sa mga budget. Ulitin ko nga ni, baka nakakalimutan na nga ni. 5,500 flood control na merong budget na 500 billion. Yan, isa na yan. Unahin ko yung mga malalaki Yung BICAM report na merong blanco na hindi alam kung saan gagamitin yung mga pera na yun. Na merong 241 billion pesos. Plus, baka kasama na doon, talagang kabuuan na budget ng 2025 national budget ng BICAM report ay nasa 6 trillion. So trillion na yun, 6 trillion. Grabe kung si Pastor, kung mga Duterte ang may hawak ng budget na yun, siguro may mga may mga trend na tayo na papuntang Bicol, papuntang mga Visayas, gano'n, no? Papuntang Davao. Kaso wala Ang dami-daming budget di ba? Kamakailan na nagkakagulo-gulo dyan sa budget na yan hanggang sa malaman natin na si Saldi Colang tsaka si Martin Romualdez ang humahawak ng budget ng buong Pilipinas. Yun yan kay Vice President Sara Duterte, hindi sa akin Diba? Tapos ngayon sasabihin mo, tapos magtataka kami, ang bagal ng progress. Paano hindi magiging mabagal? At bakit ganun kabagal? Ang dami nyo ng hawak na budget. Diba? Yun yung nakakapagtaka. So ibig sabihin, iisipin na ba namin na totoo yung mga issue na lahat ng nakukuha yung budget, inilalaan nyo sa darating na 2028 election? At inilalaan nyo para sa pangbayad, para siraan ng mga Duterte, ganun ba? Tanong lang naman. I'm asking, wow.
I'm asking because I'm hungry. Ay, mali pala. Sige nga, play na. Siya ng Malacanang ngayong araw na pinagsusumiti ng Pangulo ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete kasama mga pinuno ng ahensya at presidential advisor na may cabinet rank. This is not business as usual. Ito si Auntie Claire, oh. Ano, sabi ko sa'yo, Auntie Claire, magpa-abiso ka pag lalabas ka dyan sa monitor ko, eh. Oo, nakasurang-sura ako dyan sa mukha mo. Alam niyo, naiinis na ako dito sa mukha ni Auntie Claire. This is, alam mo, minsan kapag nagkukwentuhan kami dito sa bahay, nagagaya ko na yung accent ni Auntie Claire. Opo, bakit po? Ang Pangulo po. Kaya, sige, pakinggan natin si Auntie Claire. Sige, pagbigyan, pakinggan natin. President said, the people have spoken and they have expect results. Okay. Not politics, not excuses. Not excuses. We hear them and we will act. Hanggang ngayong hapon, Hayop ka, wala akong naintindihan. English eh. Anak ng tete ka, Pilipino ka ba? Eh, nakakabwisit sa mga spokesperson ng mga presidente, no? English pa sila. Sarap pagsasampalin eh. Tete, Pilipino na nanonood sa'yo, tapos English ka. Spoken, not politics. Lul. mahigit 30 miyembro ng gabinete na ang nagpahayag ng kahandaang magbitiw kung hindi man nagsumiti na ng courtesy resignation alinsunod sa utos ng Pangulo. Sa mga susunod na araw, susuriin daw ng Pangulo naging performance ng bawat isa sa kanila. At kung ngayon pa lang susuriin. Karoon ng katiwalian sa kanilang mga ahensya. At sa papatay tayo dito. Ang masakit dito, ang katinang legs ko. Ang masaklap dito, parang naghahanap etong si Marcos Jr. ng yung pagbubuntungan ng sisig. No, kasi una-una, alam nyo eto lang wala akong kasalanan dito ang gabinete, ang may kasalanan dito yung Pangulo. So, hindi naman. Siguro sa 100% siguro ang kasalanan ng gabinete kapag merong anomalyang nagagawa or nangyayari, siguro mga nasa 20%. Pero 80 to 70% Pangulo yan eh. Kasi bakit mo siya inilagay dyan kung alam mo naman palang gagawa siya ng kalokohan? Ayun yung isang malaking katarantaduhan dun eh. Magpapasya kung sino ang tuluyang sisibakin at kung sino mananatili sa pwesto para tahakin ang direksyon ng pamahalaang nais ng Pangulo sa nalalabing 3 taon ng kanyang termino. Yes, mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Uy, ang ganda nung sinabi ni Auntie Claire. Ito daw yung tamang panahon para ipakita ng mga gabinete kung sila ba daw ay karapat-dapat sa kanilang mga posisyon. Ang tanong dito, Auntie Claire, ikaw ba karapat-dapat ka dyan? Sabi nila, ba't ako na naman? Sa gabinete ang issue, ba't kay Auntie Claire na naman yan? Sige, nahayaan na natin sa Auntie Claire. Nagagalit sa manong tingin sa akin, no? Parang kakainin mo ako, Auntie Claire, dito mabiro. Okay, play. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na Pangulo, hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. At ito grobe yun. Taray ni Auntie Claire, pang World War C yung punchline, pang Lito Lapid, no? Yung trying hard, copycat, pa ang panahon na makikita natin from here on again yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik na pamumuno. Iba yung ngiti ni Auntie Claire kay Ivan Mayrina. Hoy, nakita ko sa personal niya si Ivan Mayrina, guwapingis yan. Mukhang foreigner yan. Yummy tugudusay, iba yung tingin ni Auntie Claire talagang tinitigan mula pa hanggang mukha iba yung ngiti, tas sabay ngiti ng malupit tignan diba? Kita nyo, tignan yung tinginan ni Auntie Claire grabe ang lagkit hindi alam ko single ata ito asan na yung nawala tuloy yung tinginan ni Auntie Claire asan na tignan po naman tingin ng ganyan si Ivan Mayrina yung nagtatanong. Nakita ko siya sa BGC, si Ivan Mayrina nagja-jogging kasama si si Uncle, Dano Seagull, wow.
Oh, kasama niya si Danny Siegel. Sabi ko, gwapings pa na to sa personal, mukhang Amerikano. Kaya yung titig ni Antikler, talagang sabi niya, Yamity to Sabi Yamity oo. Sarap pa yan. Gaya pala yun. Tignan niyo yung ngiti Papansinin niyo yung ngiti. Tignan niyo yung ngiti ni Antikler pagtapos ng tanong. Marahil kailangan nagpa-cute pa labas dimple. Labas dimple ni Antikler. Ay, naka pa Antikler. Ang sarap mo pagtripan. Lobos yung dimple, 13. Grabe, yung mga dead skin ni Antikler naglalabasan. Ibo yung tignan, ang lagkit Kanina nakaganyan, seryoso. Nung siguro medyo na i-imagine niya na si Ivan Mayri na medyo nabubuhay ang kalamnan ang katawang lupa ni Antikler. Okay, play. Ng mas mabagsik. Yan ang ngiti. Ay, grabe, ganda ng ngiti. Umpisa lamang to. Umpisa lang daw. Ang haba ng tanong ni Ivan Mayrina, tapos ang tanong mo, umpisa lang po ito. Hindi na lang yun, na mind block lang. Gwapings daw Sa presentation ng mga bagong batas sa Malacanang ngayong hapon. Yun na yun, Antikler. Sa umpisa lang po. Ang haba ng tinanong sa'yo, yun lang yung sagot mo. Present ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete, tulad din na DILG Secretary John Vic Remulla, PCO Secretary J. Ruiz, DOST Secretary Renato Solidum, at DepDev Secretary Arsenio Balisacan, na pawang nagsumiti na ng kanilang courtesy resignation. Idinaan naman ng Pangulo sa biro ang pagpapabitiw sa kanila. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? Ganda nung joke ni Marcos, condolence. Sila lang natawa biro pala yun. Nagbiro lang naman po. Sabi dito biro ni PBBM sa isang event. May laman pa ba ang gabinete ko? Who am I addressing now? Biro pala yun. Ulitin ko nga, hindi ko kasi alam nyo kasi ako yung tao na hindi masyadong nagigets yung mga ganyang biro. Hindi ko masyadong dama. Okay, ulitin natin, play. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Wala talaga, BBM, sorry condolence Namatay yung joke mo Joke pala yun. Hindi ko dama. Addressing now. we are in flux. Isa sa mga ipinresentang batas ang pagtatatag ng Department of Economy, Planning and Development o ang dating NEDA. Bahagi ito ng kagustuhan niyang mas mabilis at mas ramdam na pakinabang ng taong bayan sa mga ginagawa ng pamahalaan. Magiging katuwang natin ang DepDev sa pagtiyak na bulol. Ba't kaya ganito? Nung nakaraan, sabi mo, eto, sorry sa mga makakarinig sabi niya nung speech na nung nakaraan, para po sa mga pusi ng mga Pilipino. Ngayon naman, ay, naku po, nakaka-stress ka. Hindi pala, nakakawala ng stress ka, Marcos, promise. Araw-arawin mo yan, Oo, ang sarap mo ilagay sa loob ng radyo. Mag-joke ka lang. Pagtiyak sa paggamit ng ating phone. Choppy pa rin talaga siya, no? Dapat nag-alamano ka na lang. Tayo ay nag-alamano. Magiging katuwang natin ang DepDev sa pagtiyak na paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng WASTO at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Samantala sa Linggo, May 25, biyaheng Kuala Lumpur, Malaysia ang Pangulo para dumalo sa 46 ASEAN Summit. Sa harap ng mga kapwa leader sa ASEAN ng China at mga bansang miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC, igigit ang Pangulong posisyon ng soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng bansa
sa West Philippine Sea. Puta na, yun lang ipupunta mo sa National Summit. Anak ng teting ka, sasabihin mo lang na amin ng West Philippine Sea. Sa totoo ako hindi ako pro-China at lalong mahal ko syempre ang bansang Pilipinas. Yung West Philippine Sea kasi na yan, sa totoo lang, medyo ang tagal na natin din pinag-uusapan yan. 5 bansa ho ang nakakonekta dyan. Vietnam, Taiwan, Singapore, Malaysia, Indonesia, tsaka China, Pilipinas, no? So, Hong Kong, hindi ako nagkakamali So, kung dadalo si Marcos sa Asian Summit, sa National Summit, tapos ito lang yung yung parang i-presenta, parang babaw mo naman. Yung iba naman na sabihin mo sa mga nandoon na mag-invest kayo sa Pilipinas, maganda ang bansa ko, safe ang bansa ko, makakakuha kayo ng mas magiging masagana yung mga business nyo sa bansa namin. Ganun sana anak ng teting, West Philippines sila naman. Ewan ko sa'yo, Marcos. Alam mo, minsan dildilin mo kaya yung buhangin dyan sa West Philippines. Alam mo, pag naubusan tayo ng bigas, yan ang ipapasahin sa atin ni Marcos. Yung buhangin dyan. Tapos yung ulam natin, yung Sierra Madre, hanip yan. Ngat-ngatin niyo yung bakal doon na kinakalawan. Ayop na yan. Minsan na lalabuan na talaga ako dito kay Marcos Jr. Ewan ko ba? Ang dami-daming pakulo, ang daming kaetyusan. Katulad na lang nito ni Auntie Claire. Napanood ko na yung kanina kaya hindi na natin pe-play ito. Ito na lang kay Professor, no? Kay Dr. Ploilan. Ploilan pala. Ploilan ba? Ploilan. No. Ito. Panoorin na lang natin to, ha? Ito yung magandang komento mapatungkol dyan sa courtesy resignation ng mga pamilyang buhaya. mga crocodile baby ni Tambaluslos. Yan. Sige, play. Yung continuity ng mga programa ng mga polisiya sa pagbabago ng liderato ng bawat departamento, maaaring talagang mag-cause ito ng unnecessary delay, lalong-lalo na dito sa mga programs, no, na gustong ilatag ng ating Pangulo for us. Kung papalitan ang mga miyembro ng gabinete, magkakaroon na naman ng bagong pulisiya sa kada departamento ng gobyerno dahil sa papalit na mga bagong kalihim sa bawat ahensya ng pamahalaan. Ayon sa political analyst na si Dr. Froilan Calilong, kapag ganito ang nangyari, tiyak na babagal ang mga serbisyo ng gobyerno. Isaan niya ito sa posibleng maging epekto ng panawagang courtesy resignation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Bukod dito, makakapagpatagal din anya sa usad ng trabaho ng gobyerno kung matatagalan bago ma-appoint ang isang sekretary. Kung minsan yung ating commission on appointments, ang tagal ng proseso ng pag-affirm or pag-confirm ng mga appointments, lalong magpapatagal ito doon sa mga public service delivery, and syempre maantala yung mga programa. Gayunman, kung mapipili ni PBBM ang mga karapat-dapat na manatili sa kanilang tungkulin at ipapalit ang mga karapat-dapat, mas matutupad nito ang kanyang mga programa sa natitirang 3 taon ng Pangulo. Wala akong boses. Sorry. Nakamute pala. Yun yung punggol. Tawag dito? Walang saysay yun. Ako na nagsasabi sa inyo. Katulad na lang yan, isa sa pinakamagaling na tinatawag na inilagay sa isang posisyon sa gobyerno ni Pangulong Duterte. Ito yung aking tito na si Sec Guevara. Nakalimutan ko pangalan niya. Yung tinanggal na rin nung nakaraan, umalis. Katulad na lang nun, halimbawa yun, matino yun, maayos. So, maayos yung trabaho niya, lahat, wala namang problema. Kaso ang problema dyan, yung nasa taas. Halimbawa na lang,
Yan, katulad niyan, DOJ at yung mga Rimulya. Halimbawa, matino ang Rimulya. Halimbawa lang naman. Managinip muna kayo ng gising kahit ngayong araw lang. Halimbawa, matino ang magkakapatid na Rimulya. So, maganda naman yung ginagawa nilang trabaho. Department of Justice, tsaka DOJ. Ano pa ba yung isa? Nakalimutan ko. So, wala tayong masisita sa trabaho nila kasi maayos yung talagang ginagampanan nila yung trabaho nila. Kaso ang problema, yung utos ng itaas. Halimbawa, katulad na lang yan, yung kidnap kay Pangulong Duterte at pagdala sa Netherlands. So, ang mag-ano nun, 'di ba? Si DOJ, Secretary Rimulya. Si Secretary Rimulya tutol sa ganon na bakit nyo dadalin si Duterte or bakit nyo dadalin ng isang Pilipino at ibibigay nyo sa dayuhan at ibibigay nyo sa ICC, wala naman jurisdiction yan sa atin. So ganon ha. Kaso inutos nung itaas. Ibigay mo na yan si Duterte sa ICC para tantanan na tayo. Para hindi na rin tayo mamroblema. So useless. So ibig sabihin walang kwenta pa rin kahit palitan nyo ng 10 beses yung mga cabinet secretary. Kung bulok nga yung sistema ng gobyerno sa taas, walang mangyayari dyan. Ako yan ang sinasabi ko sa inyo, walang mangyayari dyan kahit balibalik ta rin nyo yung buong Malacanang. Kahit na gawin yung second lady, diba? May first lady, si Lisa Araneta Marcos. So gawin yung first lady si Auntie Claire. Kabit. Paano kaya na-imagine ko bigla magsabunutan si Auntie Claire tsaka si Lisa? Sino kaya mananalo sa dalawa, no? Isang ayoko ng dugtungan, baka makasuhan ako. Okay, tuloy. Sa pananaw ni Dr. Kalilong, maaaring dahil sa reaksyon ng publiko na bumababa umano ang net satisfaction at ratings ni PBBM, kaya nagdesisyon ito na magpatupad ng cabinet revamp. Ang galing no yung so kung halimbawa man na yun talaga yung dahilan kung bakit papalitan yung mga cabinet kasi nga yung trust rating yung rating ni Pangulong Marcos ay bumaba na kasi kamakailan lang nasa ilan ba yun 17% na lang. So, first time in history sa Pilipinas na magkaroon ng 17% na tiwala sa yon ng buong Pilipino. So, sobrang baba na nun, no? Talagang maituturing mo na parang gusto mo na lang sabihan na, oy Marcos, baba ka na. Parang awa mo, nakakahiya ka. Parang ganun, no? So parang ganun ang pinapalabas ng Administrasyong Marcos na kaya bumababa ang ratings or ang trust rating ng taong bayan kay Marcos Jr. dahil sa mga nasa baba nito. Ay, isang malaking katarantaduhan naman na tayo. Anak ng teteng, sabi ko nga paulit-ulit namin sinasabi, walang magagawa lahat ng nasa baba mo kung ikaw ang presidente. Naiintindihan mo ba yon? Ikaw yung presidente ng Pilipinas Isang para kang si Thanos. Alam mo ba, nanood ka mo na Avengers? Oo, si Thanos, yung kulay green. Ay, hindi pala, si Hulk pala. Si Hulk pala. Sorry. Si Thanos, di ba? Isang pitik niya lang, wala lahat. Kasi nasa kanya yung kapangyarihan Nasa kanya yung 5 bato. Diba? So, ikaw ganun ka. Ikaw si Thanos. Iba lang yung panga nyo. Kapag isang utos mo lang dyan sa mga cabinet secretary, congressman, lahat ng nasa baba ng presidente, pag isang utos lang yan, tigilan niyo mga hayop kayo. Tapos, ang problema, ganun kasimple. Ewan ko ba anong gustong palabasin ng anong gustong parang may ibig sabihin tong tawag dito yung parang gusto nilang palabasin kasi mga palyado yung cabinet secretary kaya mababa ang ratings ni Marcos. Lul, tigilan nyo nga kami sa ganyan nyo.
we've seen doon sa mga past surveys before the elections na talagang bumaba yung kanyang trust and net satisfaction rating. And this could be attributed to the fact that over the past years, walang isang konkreto o malinaw na legacy project or program ang ating Pangulo. And this could be attributed to the fact that maybe many of his department secretaries are also not in the same page. Yun pala. Di wow. Sino ba naman di magbababa ratings ng tiwala ng tao sa'yo? Ikaw ba naman sabihin mo, ayan, katulad po ni Erwin Tulfo na tiga Jensan. Kaya napapatingin si Pacquiao. Tulfo, tiga Jensan. Anak ng titing naman, katulad nun, si Tolentino, yan po yung unang-unang dumating nung bagyong Yolanda sa Tacloban. Kaso, biglang nilabas ng mga Duterte supporters na ang unang-una doon si Pangulong Duterte. Wala naman Tolentinong nakita doon. Bumingo agad. Diba? Yung katulad sinabi mo na walang barel, wala pong barel na pumasok sa kay OJC. Nung nagkaroon ng hearing, nagkaroon ng mga live sa mga channel namin ng Banateros, kitang-kita doon habang nagla-live kami. Harap-harapan kami ng mga mga bata ni Turi, ni Diwata Torre. Puro naka full battle gear sila. Doon pa lang bumingo ka na. Pangalawa, yung pag-deny mo sa ICC, sabi mo, hindi ko pa papasukin yung ICC, wala naman jurisdiction dito yan. Pero anong nangyari? Binigay mo, pinapasok mo pa rin. Hindi mo nga pinapasok ang ICC, pero pinapasok mo Interpol. Yung Interpol, ginawang tulay ng ICC, makapasok sa Pilipinas. Wala din, ganoon din. So, yan yung mga yan yung mga talagang kinainis ng taong bayan kung bakit bumaba ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. At yung pa nga, yung pagtaas ng krimen sa Pilipinas ngayon, pagtaas ng droga sa Pilipinas. O yung pinakamalupit pa, yung nila sa war on drug. Gusto nilang palabasin na kapag pinaputukan ng mga adik yung mga pulis, wag magpapaputok. Sige, baril lang kayo ng baril. Malapit pa dito, pag may namamatay ng mga pulis, walang pakialam ang gobyerno. Pero kapag may namamatay ng mga adik, ayaw sumabit pa. Kapag may mga namamatay ng mga adik, idadagdag na naman sa war on drug. Mirin nyo, pati yung mga panahon pa ni Marcos Jr. na mga namatay ng mga pusher, idinagdag sa war on drug ni Pangulong Duterte. Diba? So, sa totoo lang yung hanggang ngayon naawa talaga din ako sa mga ibang kapulisan natin kasi gamit na gamit sila. So alam naman na natin no choice sila kasi kailangan nilang sumunod pero ginagamit sila sa mga ganitong ng gobyerno kasi wala rin naman sila magagawa. Kailangan nilang sumunod doon. Pag di naman sila sumunod kasi biruin mo ang niyan sa loob ng ilang taon yung kanilang serbisyo niyan, pag tinanggal sila wala silang makukuha. Kaya naiintindihan din natin at marami din tayo syempre mga kuya natin sa Eagles, halos mga kapulisan yun. Ako nga lang ata hindi pulis sa Eagles Ba't ba ako napasok sa Eagles? Hindi kaya dinagit ako ng agila? Mataba ako na. Hindi, talagang shoutout nga pala dyan sa mga kuya at ate natin dyan sa batch ako. Tayo lang yung batch ko, di ko alam. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko. Ano ba tong lugar na to? Basta yun na yun, mega love, shoutout sa inyong lahat. Visit na yan. Kita mo, Marcos, sa sobrang pagiging slow mo, pati ako nadamay. Ayaw mag-function ng utak ko. Biglang nagpalpitate nawala yung sounds. Nawala yung sound effects natin, guys. Ba nangyari? Kita mo, nagkakalitsi-litsi na. Lahat na.
Oo, yun na nga, no? Nawala na yung sound. So, ibig sabihin, i-end na natin tong vlog na to. So, anong makukomento nyo po sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating, siguro may pindot ako. Ayun. Meron nga. Yun, wag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Wala na tong sound effects. Yan ang Banateros. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros. Boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.